Broadcast. 5, 4, 3, 2, 1. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ang Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Oh, good morning! Good morning po sa inyong lahat yan sa Pilipinas at saan mang lugar sa mundo. Welcome sa iRadio and good evening, Los Angeles. Magandang umaga po, Metro Manila. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday. Yes! March 10 po, bali Thursday na sa kanila. Oo, meron... Midweek ngayon service. Bilis ng araw. Meron tayong midweek service kay Pastor Sunny. Correct. 7:30. At yung mga ating mga kachongkek, mga kababayan dyan na gusto pong makinig ng magandang balita. Andun po si Pastor Sunny, yung Covinas for Christ po ay naghihintay. At 7:30 yan, ano? Aha. 7:30 bali, 11:30 dyan po sa inyo. Yes. Don't forget po, next week, iba na po yung ating oras. Alas 10 dyan sa inyo. Yeah, usual 7 pa rin dito sa amin. Nag-uumpisa po tayo dati ng 11 o'clock ng umaga dyan. Yeah. From Tuesday to Saturday, ano? Mm-hmm. Pero magbabago po yan next week ng Tuesday. Mag-start po kayo dyan ng 10 o'clock ng umaga. Ayan. Yes, kami ay alas 7 pa rin. Oo. Pareho lang. Kasi nag-move forward kami. Daylight saving time. Ayan. Oo. Kasi pag nag-summer, mahaba po ang araw. Kaya ngayon, pagtulog namin, may utang kami isang oras ngayon. Grabe. Oo. Buti na lang, wala pa tayong trabaho. Kung nagtatrabaho yan, ang aga ng gising, ang hirap mag-adjust. Grabe. It takes like mga 2 weeks bago ka makabalik sa dati mong ma-adapt mo na. Normal na tulog. Oo. Ayan. Pero maaga naman kami natutulog. Pero sabi mo, ano ka mo? Ha? Walang trabaho? Ay, may trabaho tayo dito. Hindi. Ano? Gusto ko pong i-share sa inyo lahat. Naku, ikaw nagtatago ka sa akin Bakit sabihin Hindi mo sinasabi sa akin. Ang alin? Ano yun? Sige, share mo. Ikaw nagmamadali, may lakad? Meron. Sige, maglakad ka. Magkokotse ako. Next week po sa March 15, may work na po ako. Ay! What di mo sinasabi? Ha? Yung kanina, yung flexible, sabi? At tinanggap mo? Hindi. Alam po ninyo, share ko lang itong aking blessing. Tinanggap mo ba? Araw na ito. This morning po, 2 po yung aking magkasunod na interview. Mm-hmm. Isang 10:30 to 11 at 11 to 11:30. Hindi naman natuloy yung 11. Yung 10:30, ino-offer po sa akin yung flexible time, iba-ibang oras po. So, maaaring maapektuhan yung iRadio. Pero maganda po yung offer. Unfortunately, tinurn down ko po dahil maapektuhan po yung... tinurn down, no? Tinurn down ko po dahil maapektuhan po yung iRadio, yung ating ministry. So naman, ito, natapos kami ng interview, wala pang 30 minutes. Siguro mga 20 minutes pa lang. So, before na susunod kong interview, tumawag sa akin yung isang in-applyan kong trabaho. Saan yun? Sa Torrance at sa Long Beach. Malapit lang. Tumawag sa akin yung manager at ino-offer na po sa akin yung magandang... Ba't hindi mo sinasabi sa akin, na? Yes. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Sabi sa akin. Ha?
Secret. Surprise. Supplies na yun, ha? Ay, di bibigyan mo na naman ako ng roses. Di ba? Buti rin ganun para paminsan-minsan eh. Answered prayer yan. Thank you, Lala. Yeah, ito pa ang problema. Meron po mga job offers pa rin na dumarating. See? Praise God. Mamimili ka ngayon. Kaya kanina, nung nagdadrive ako, pumunta kami nito sa bangko, medyo hindi ako nagsasalita kasi kung napapansin mo, hindi ako nagsasalita. Kasi nag-iisip ako na what if kung may mag-offer na mas malaki. Okay. Pero kanina, sinubmit ko na yung aking yung application form ng employment. Ayan siya para makita mo. Ayan siya. Ayan, sinubmit ko na. Nag-offer na sila ng at saka nag-text na sa akin sa So, in-offer na nila sa akin yung... Magkano offer sa'yo? Secret. Baka marinig ako ng Hindi, tayo lang. Starting salary. Oh, praise God. Ayan, ha? Ayan, Chiti, love you. Che! Diyan ka magaling. Love you, Chiti. After 3 months, tataas. Anong oras ang pasok mo? Same, 8 to 5. Okay. Yeah. Paminsan-minsan. Habol ka naman eh. Abot. Torrance saka dito, okay malapit lang. Abot tayo. Yeah. Dapat, praise God. Diba? Okay. Yan yung sinasabi natin na pag nagdasal po tayo na sabay-sabay, talagang nakikinig ang Panginoon. Kaya yung mga prayers po ninyo, maaring hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot yan. Pero wag po kayo mawala ng pag-asa. Una-unahan lang muna yan. May time po yan. May time po ang Panginoon na yung perfect time parati ang Panginoon yan. Perfect timing. Amen. At itong linggo na ito, starting this week, hindi na po ako magpapile ng unemployment kasi kung kailan ka mag-i-start. Although pwede pa, pero just to make sure kasi last time po nadali ako ng penalty. Overpayment. So hindi ko na siguro ipapile just to make sure na Ayan, yan po yung magandang balita. Salamat po sa inyong mga prayers. Salamat sa Diyos. Sinasama niyo kami sa aming panalangin. Sa inyong mga panalangin. Yes. Okay. Kayo po, kung kayo may mga blessing or mga, anong tawag dito? Mga praise report. Praise report. Ayan, patunay po. Sabihin nyo lang po dito sa atin, i-text nyo lang po. Patunay po ang Panginoon ay totoo na sumasagot po sa ating mga panalangin. Ayan, tagal din, no? Almost 1 year. 9 months po na nawalan ako ng work. Pero still, wala naman problema sa akin dahil suportado naman kami ng gobyerno for 1 year. Meron kaming tinatawag na pandemic relief. Yun, bukod pa doon sa unemployment. So kahit pa paano, nakakabayad kami ng credit card, pambayad sa kotse, yung mga bills namin. So okay lang. Sanay naman talaga kami na eksakto lang. Tama lang. Kaya this time sabi ko, Lord, this time makakapag-tithes na ako talaga ng tama para sa inyo. Yung pasasalamat ko. Okay. Na-share ko lang. Maraming lang ako kanina. Hindi niya shinare sa akin ngayon lang. Kasi meron pa akong hinihintay na mga job application katulad yung sa Molina Health Center. Ito po ay hospital din dahil isa po akong hardware engineer. Gumagawa po ako nag-design po ako ng mga computer designs, mga iba-ibang klase ng computer na gagamitin para sa business. So yun po yung aking profession. So meron pa akong mga ibang in-applyan na trabaho na nagmamaterialize na or nagkakaroon na ng paramdam. Katulad kanina, last minute po, meron na naman isang tumawag din na restaurant environment naman siya. At nagustuhan niya yung aking resume. So gusto niya pong ma-interview ako. Pero let's see. Pero hanggang katapusan na lang sila, hanggang this Friday na lang sila, dahil after this Friday magpa-final na ako ng decision kung talaga kasi talagang two birds better than one. So yun ang ginawa ko, hawak ko yung isa habang naghahanap pa ako ng isa. So pagka may nakuha pa akong isa, so titingnan ko naman kung sino yung the best. Then pagpe-pray natin. Pagpe-pray mo ng gusto.
Alright. Okay. Thank you so Salamat sa much Diyos. po sa inyo. Batiin na natin mga viewers dyan. Oh. Wala yung isang magulo dito kahapon. Hindi. Munti. Super hyper talaga. Hyper. Oo, Di bale. Hyper din naman ako. Ganyan talaga si Doc SB kahit kailan basta nakarinig po ng music yan talagang gagalaw siya. Maniwala po kayo hindi. Huwag niyong hamunin si Doc SB ng sayawan. Nagkakamali po kayo nang hahamunin. Gagarantiyan ko na sa inyo. Nakita ko na po. Dahil yung kanyang paa ay nakasimento na. Sumasayaw pa rin. Naka-wheelchair na po yan. Sumasayaw pa rin siya. Sasayaw pa rin po yan. Kaya wag niyong tatakutin si Doc SB. Hindi niyo masisindakin sa sayawan. Talagang papatulang kayo niyan. Walang hintuan po yan. Alright? Okay. Ako talaga naman. Kaya umpisa na natin. Bumati na tayo. Alright. Ako na lang sasayaw. Sige. Kahit hindi ako marunong sumayaw. Walang iba pang sasara. Ayan. Hello, good morning sa inyo dyan. Umpisa natin ang ating greetings. Hello kay Big Pascual. Hello sis. Good morning sa inyo dyan sa Pinas. And hello rin kay Johan Jules Sistiniano. Okay, nagkakaproblema yung kanyang price kasi wala daw siyang ID. So, aayusin muna natin. Although... Naku, pwede bang ano yun? Yun na hindi ko alam kasi babalik sa akin pag hindi niya nakuha in a month. Yan. Naku. Okay, hello kay Sunny sa Lubayba, Tabernalia. Hello, from Tayabas, Quezon. Hello. Ayan, nandyan din si Nancy Alejandro. Ayan, hello Nancy. Good morning dyan, Nancy. And of course, to Dulce Soles, good morning sa inyo dyan. Andiyan din siyempre si Johan Jules Justiniano. Yeah, inuna ko na siya kanina. Ganun ba? Dulce Soles, andyan. Ayan. Of course, batiin mo si Jeremiah. Jeremiah. Hello, Jeremiah. And of course, yung kaibigan na nagbebenta ng mga kutsi. Kasama ko mo yan sa radyo dati. Jojo Dizon. Jojo Dizon. Hello, Jojo. Hello rin kay Rose Cristobal. Good morning, Rose. Ayan, kahapon ano sila? Sayaw-sayaw sila. Ang galing talagang magkakapatid na yan na sumayaw. Hindi magkakapatid, magtitita. Magtitita ba yun? Yung talagang graceful silang sumayaw. Lahat sila. Ang gagaling. Tapos kumakanta pa. Ang gaganda pa. Diba? Pwede silang mga art the girl dancers. Sabi ni Rejoice, yung pawis ko, hindi makapag-move on. Sabi niya, dali-diretso yung pawis niya. Hello rin kay Faye Cabrera ng Langit Street. Hello, Faye. Hello sa inyo dyan sa Langit Street. Of course, kasama dyan si Mami Luz Conterido. Good morning po sa inyo dyan, Mami. I hope you're doing better, doing good. Of course, nandiyan din si China Pro Pereira. Hello, China. Ayan. And of course, si Joy Ignacio. Joy, ipadala mo na yung iyong entry. Alright. Andiyan din si Lola Carmina. Sabi niya, praise God, congratulations mo on answered prayer. Thank you. Purihin ng Panginoon. Thank you sa prayer sa inyo po. Okay. Sabi ni Johan, I read you na, Unix Arturo Tel Suarez, AIES. Pangalan talaga yon. And Yvonne Justiniano. Ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ko alam. AES. Hello kay Lorna. Kumusta ka na, Lorna? Kumusta na kayong magkakapatid dyan? Wala na ba kayong lagnat? Okay na ba kayo? Yan. Basta positive lang. Hello kay Tatay Nestor Alejandro. Kumusta po, Tatay? Hopefully, okay na si Tatay Nestor. Tatay, yan. Hello, Tatay Nestor. Nakikinig kayo. Kinig ka lang, ha? Yan. Pasasayahin ka namin. Yes. Kung gusto mo sumayaw ka rin. Baka naman mabinat. Ikaw naman. Hello kay Rolando Roldan, ang anak ni Rose Cristobal. Glenda May, naimbag na bigat
tayo. Aminita Isabella, Glenda May. Good morning. And of course, si Pastora Mary Grace Go. Hello, Pastora. Good morning, Pastora. Kumusta po kayo dyan? Praise God. Ang daming nabaptize. Oo, no? Talagang ang mga anghel. puri ng Panginoon. Ang mga anghel ay Nagse-celebrate ang buong sila. kalangitan. Amen. Isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Panginoon. Yes. Buong kaharian ng Diyos nagse-celebrate po. Nagkakantahan ng mga angels niya. Syempre. Ayan. Okay, sabi niya, Lord, si Ruth Rebong. Ayan. Ruth Rebong. Good morning, Ruth. Taga saan si Ruth Rebong? Okay. Sabi ni Lorna, congrats daw. Ay. Okay. Nandiyan din si Thank you. Freddy San Juan ng Maryland. Magandang umaga. Hello, Freddy. Magandang gabi po dyan sa Maryland. Magandang gabi po sa inyo sa Maryland. Mabuhay po kayo. Yeah, malamig sa kanila for sure. Malamig pa rin eh. O diba? Malamig. And of course, Maranatha Joy Cristobal. Maranatha. Yes, Ayan. si Maranatha. And of course, si DML. O diba? DML. DML. Good morning, D. Of course, nandyan ang magandang Lola. Si Odette Candelaria Perez. Magandang gabi sa iyo, Odette. Yan. Sana magkita-kita tayo ulit sa Sunday kung makakapunta ka. At punta ulit tayo, mag-church ulit tayo. Oo. Para kapunta tayo sa church. Diba? Hello sa ate ko, sa Rosaida Ruiz Agustin ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasama si Marcos. Kuya Nestor, good morning sa inyo dyan. Okay, Gisette May Quadra Reyes. Hello. Ayan. Nelia Giwa, good morning po sa inyo. Hello. Magandang umaga po. And of course, si Mami Ludette Ignacio. Hello po. Hello po muli. Blessed evening daw sa atin dito. Salamat po, Mami. Andiyan din si Para Cristobal. Para. Alam mo si Freddy natutuwa sa'yo. Ha? Kasi kung makahalak ka raw Normal ko po. Lalo na pag ako'y tawang-tawa, wala nang pupuntahan. Ganyan yan, tumawa talaga yan. Pero pag nagagalit yan, mas malupet. Mas malupit po yan. Kinakain ako ng buhay niya. Soprano 1, Soprano 2, pag Minunguya ako niyan. Hello kay Daisy Bautista. Hello, Daisy. Ayan, nagcha-choppy-choppy daw ang sound. Tingnan natin. Ayan, hindi okay na, sabi ni Cap Ready. Nawawala yung sound daw natin, sabi niya marami. Choppy-choppy. Pero okay na daw. Okay, yan, binawasan ko Okay na. na. Yan. Thank you po. Thank you so much. Ayan, sino pa? Nadine Alejandro Villones. Good morning sa iyo, Nadine. Magandang morning. Yvonne Justiniano. Hello. Ayan. Yvonne. Si Pastor Franz Cristobal. A blessed day po. Cooking for my visitor. Hello, Pastor Franz. Ayos lang yan, Pastor. No Don't problem. worry. Okay na. Meron ng pinadala si Lord. Automatic yan. Hindi dapat maputol. Of course, si Ate Lea Jr. from Narcotics. Ayan, mga kaibigan natin sa Narcotics. And of course, sabi ni Yvonne, hi po, Jam Goles, Unix, Arturo, AES. Natatawa ako gamit sa... sabi ni Mama, hello po, muli magandang evening po, nakasing ganda niyo po nyo, Ma'am Karin. And Hasam, Sir Ramon. Bigyan na ng jacket yan! Yeah, bigyan ng jacket yan. Ano mga gusto ko eh. Ano daw? Pampa-good vibes yan eh. Yan, oo. Natutulog po si Mac, hindi napagod. Hindi napapagod sa lagnat. Nagbalik-balik sa... bayaan nyo. Aalis din
lagnat na yan. Mapapagod din yan. Huwag niyong pakainin para magutom, maalis. Hindi si Maka yung lagnat. Okay, Map, sayaw ka naman, Map. Mawawala yan, lagnat na yan. Okay. Maabig, labid si kayo ditan, sabi ni Prima Brava de los Santos ng San Isidro Norte, Benmalay, Pangasinan. Maabig, ano ba yun? Masantos. Masantos. Agiw, si kayo. Masantos, Agiw. Hindi, umaga din. Ganon. Masantos, Agiw, si kayo, ditan, San Isidro Norte, Benmalay, Pangasinan. Hello, Golos Gem from De La Paz Health Center 3, Antipolo City. Yeah. Ayan. Taga dyan ako sa Antipolo, pero sa baba lang. Oops, nandito na si Rejoice Orfilia. Hello, madlang pips. Sa'yo din, sa mga pips natin dito nanonood. Hello sa inyo lahat. Ayan, woo! Okay, nandyan si Ate Bernadette. Yan, aking sister. Delphine from Novaliches, Quezon City. Sabi ni Lorna, gusto ko din matulog para makapagpahinga dahil napuyat ako kay Itay. Kakakwento niya kaninang madaling Ano yung kinukwento niya? Kwentuhan ka. Oo, siya kinukwentuhan. Hindi makatulog si tatay ng gabi. Daisy Bautista, naputol-putol po kayo. Hanggang ngayon ba? Ayos na kanina. Okay naman na internet natin. Okay naman. 161. 160. Okay naman na. Ayan. Okay naman na. I don't know why. Nawala ata kayo. Andito kami, Ate Berna. Ayan. Bumabalik ang sakit, nawawala ang sound. Nagpuputol-putol nga. Bakit? Bumabagal. Ang alin? Hindi. Sa ano yun? Internet? I think so. Magpalit na tayo uli. Andito kami, Ate Berna. Tingin ka lang sa monitor. Nagbabuffer, Ayun din, nagbabuffer din doon. What's wrong? Binawasan yata tayo ng sila. Hindi. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy tayo. Magbabago yan mamaya. Stick around lang kayo. Magandang gabi daw kay Lola Sweetie. Thank you. Lola Sweetie ka na ngayon talaga. Okay. Ayan, bumalik na ulit kami. Woo! Kasi kahapon na sobrahan yata ng yung si Doc SB kasi nasobra ng sayaw eh. Alam mo naman yun napagod. Matatalo si Energizer Bunny dyan sa kanya. Ay, naka. Sabi ni Lorna, hello daw kay Doktora Yvonne Justiniano. Hello, Doktora. Doktora pala si Yvonne Justiniano. Ayan. Yvonne, ayun dito si Yvonne. Doktora Yvonne. Ayan, we have a doctor in the house. Ayan, mayinaw po. Hallelujah. Hello, Doctor. Doctor. Kamusta po? Mainam naman, meron tayong mga doktor dito at pag may mga baka pwedeng ma-interview si Doc para sa ating mga kababayan makapagbigay ng doctor's advice. Yes. Free consultation. Ayan. Mabuhay po kayo, Doktora. Gusto niya. Salamat po in advance. Sinabihan na kayo agad. Thank you na agad. Siyempre, malay mo, di ba? May mga problema dyan sa diabetes. Yan ang number 1 na disease dito sa American. Diabetes. Yung mga high blood pressure. Yes, of course. Ayan. At ano pa? Marami. Basta may doktor. At saka, malay mo, Dr. Ong, nandiyan dyan na susunod na yan. Hello kay Micaela Evalie and Leonardo Arenas. Ayan. Good morning sa inyo dyan. Sana ngayon ready to eat na kayo. Habang kumakain po kayo you don't need to watch us. Pakinggan niyo lang po kami. Okay na yun. Okay na yun. Oo. Kasi
kung makikita nyo kami, baka naman magandahan kayo ng gusto sa amin. Okay na yung ganito. Siyempre, ako nang pumuri sa sarili ko. Wala naman eh. Alright. Okay. Awanin na. Sarap sumayaw. Awanin na. Ano ba sayaw yan? Cha-cha. Cha-cha. Cha-cha birahe. Sabi yan. Okay. Okay. Alright. Kita mo, bakit nung watch ko dito yan lang, ang dami-dami na. Ganun kasi nagpe-fade yung ano eh. Bumabagal. Kasi bagal-bagal siya. Pero ayos lang yan. Siguro yung ano, itong ating internet. Kasi umulan. Hindi, walang pakialam yung internet yun. Yung malamig nga po dito dahil umulan kagabi at ngayon. Hindi, kasi siguro nagkakaroon sila ng maintenance doon sa kanilang server. Maybe. Alam ko yan. Kasi malamig ngayon. Kami mga IT alam namin kung ano yung nangyayari. Meron kaming idea kung bakit bumabaksak ang bilis ng speed ng internet. Walang kinalaman sa ulan yan. Kahit na may bagyo pa, walang kinalaman. Kasi yan, dumadaan lahat yun sa kable. Sa kable. Pagka data ka naman, dumadaan lahat yun sa radio transmission online. Okay. Sabi ni Lorna, si Tatay Pogi daw siya noon. Marami daw may gusto sa kanya nung kabataan niya. Siyempre naman. Kahit ngayon naman, mukha naman pogi talaga si Tatay. Ay, siyempre. Tinan mo naman yung mga anak. Siyempre. Ang gaganda. Diba? Diba? Kung anong puno, yun ang bunga. Diba? Siyempre naman. Kaya magaganda yung mga siblings. Ay, yung mga anak. Ay, mga anak. Mga Jonakis. Mga Jonakis. Magaganda. Siyempre, si Tatay talaga. Wala na ba si nanay? Wala na. Basta tayo, huwag kayo malungkot. Makinig lang kayo dito. At siguro itong si Tatay, kailangan itong may kapenpal to. Paano magkakapempal? Di nga makakita. Phone pal na lang. Phone pal. Di nga makakita eh. Paano pang mag-ano? Sa bagay, sabi nga niya, love is blind daw. Di ba, Tatay? Love is blind. Alright. Pinapasaya lang namin kay Tatay. Okay, Duki. Basta Tatay, ano lang po kayo. Pray lang po kayo. At saka siyempre, yung gamot. Importante. Tsaka kain na marami. Kain. Gulay. Lorna, pakainin mo sa Tatay na maraming gulay. Nagsasawa ng araw sa gulay eh. Gulay lang at saka fish. Paminsan-minsan may karne. Fish da. Kasi ano yan, protein. Kailangan ng katawan natin ng protein. Yes. Ayan. O kaya yung tofu, may protein yun. Yan ang tinitira ko ngayon. Tofu. Okay. Tsaka nilagang... Oo naman. Nilagang itlog. Itlog. Tsaka salad. Yun, green salad tayo ngayon. Para sexy. Hi, Ninang, bilis. Janice Claire Sangkap, sabi ni Pastora Mary Grace po. Hello, Ninang. Okay, andyan ni si Goles Jam. Ninang Janice, hello po. Okay, Goles Jam at saka si Loris Cristobal. Ayan. Mag-best friend pala si Yvonne at saka si Lorna. Ayan. Good day sa'yo, Loris. Kumusta ang school mo? Okay, station ID muna tayo. Station ID. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ang oras po natin ay 33 minutes past 7 p.m. Pacific Standard Time. We are broadcasting live from Bellflower, California, USA. Alright, so mamaya ipi-play uli ni Ramon yung kanta ni Doc SP, right? Yes. And then, muli panawagan namin dun sa mga gustong sumali dun sa pa-contest ni Ramon na yung singing contest before nakakantahin niyo yung piece na ibibigay niya,
Isang piece lang yon. Please send us your parang audition. Tama ba yon? Audition muna. Audition na song. Yan. Padala nyo lang po kahit sa akin na. And then, yes. And so, then, mag-ano po kayo, gumawa kayo ng cover song ng Christian song. Lahat po ito Christian song. English or Tagalog, okay lang po kahit na foreign song yan. Pwede? Pwede. Okay. As long as na binidyo nila. Video nila. Yun ang sabi ng YouTube at saka ng Facebook, pwede pong Christian song na English or any ano po yan na ano pangalan to. Whether it's OPM, yung kanilang audition. Ang kanilang audition. Papadala po ninyo sa atin dito sa kay Karim. And then titingnan po ng ating judges kung qualify siya. Pag na-qualify po siya, masasama siya doon sa mga grupo ng maglalaban-laban. Pero pag hindi po kayo na-qualify, then sorry na lang po. Ayun. Better luck next time. Baka parang ano ito parang The Voice. Ooh, parang The Voice. So ano pa lang ito audition pa lang ito. So may elimination na kagad. Ako si Lea Salonga. Lea ka? Sino naman ako? Si Bamboo naman ako. Bamboo. Si Bamboo talaga, yung bamboo. Yung gumaganon, yung kawayan. Kawayan. Oh. Hi, Aurora Morales from Binalbagan, Negros Occidental. Sabi ni Doc Yvonne Hostiniano. Oy, no. Hello din kay Evelyn Alejandro. Yeah. Good evening. Negros Occidental. Ba? Ayan. Palayo na tayo ngayon. Aha. Susunod niya na di ba ang Negros Occidental parteng Visayas? I'm not sure. Siguro. Nakalimutan ko na yung ating Negros Occidental. Yeah, Bisaya sila dyan siguro. Mindoro, meron tayo. Batangas, Palawan, wala pa. Ay, Batangas, iba naman yun. Oh, hindi. Ano yun? Bandang South. Tama ba yun? Palawan, wala pa tayo narinig sa Palawan. Batangas yung sinanay Filipina Salva. Cavite sila. Hindi, mismo taga doon na. Ganon. Oo. Si Cebu. taga Cavite sila, alam ko Cavite sila, Nanay Lourdes Ignacio. Taga Cavite. Yeah. Aha. Alright. Natatawa daw si Tate sa sinasabi natin. Ayos yan, Tay. Ngiti ka lang. Okay lang. Humalakak ka. Pakita mo yung ngiting Pepso. Ngiting Colgate. At least okay na si Tatay. How is he? Nakaka-jingle na ba siya? Yeah, I think so. Naka-pampers pa rin. So siguro yung problem niya sa bladder or hindi naman nasabi. Hello kay Vanji Nokon from BIR. Hello sa inyo dyan, sa mga kasamahan mo. Ayan. Okay, kumusta kayo dyan? Mga disipulo ni Mateo. Mga tax collector. Okay. Wala daw silang pasok. Bakit? For 2 days kasi nag-disinfect sa kanilang building for 2 days. Oy, sarap naman. Wow, disinfection. May bayad. May bayad yun, syempre. Alam mo sa government. Nakaka-jingiters. Pagka ganun may araw silang bakasyon. Di bali Wednesday sila, Thursday sila ngayon. Thursday. Babalik sila ng Friday. Hindi, Thursday, Friday. 2 days silang walang pasok. So Monday na balik nila. Pero hanggang ngayon wala pa rin silang vaccination doon Meron na, kaya lang. Pero yung mga inuumpisan, yung mga frontliner, yung mga essential worker lang muna. Ay, yung iba yata ayaw magpa-vaccine Bakit? Takot sila o walang, may bayad ba yun? I don't think so. Walang bayad ba yun. Ang vaccination? Walang bayad. Alam ko yan, libre kasi national security ng bansa yun. Yung health ng bansa. Tungkol sa health yan, talagang responsibility po ng ating batiin ulit natin si Evelyn. Yeah. Hello, Evelyn. Hello, I'm watching po. Thank you. Yeah. Thank you, Evelyn Alejandro. Si Evelyn, si Lorna. Magkakapatid. Sino pa ba yung kapatid ni, alam ko, Nancy. Magkakapatid yata yan. Nancy Alejandro, Evelyn, saka si Lorna. I think si Doc Justiniano ay anak niya, correct me if I'm wrong, si Johan Jules Justiniano.
Ayan, nagkakaproblema kasi yung ano eh. Sabi niya kasi, may pangalan, yung pangalan niya sa ID. May ID siya. I don't know why. Hindi niya pwedeng makuha yung ano. Mali. Siguro yung wala siya may pakitang ID. Ay, pwede naman school ID. Yun. Pwede yun. O kaya driver's license. Bata pa to. Bata pa ba? Ilang taon na ba ito? I'm not sure. Pero di ba siya yung sumali sa ano natin? Bata pa. Naku, dapat pangalan ng magulang o yung guardian ng ano. Hindi, yun pagka ang minor binigay niya sa akin. hindi na pwede ba tumanggap ng ano? Ganito? I think so. Pwede naman. Nakapangalan sa kanya. Daisy Bautista. Hello. Ayan. Sali po ako. Saan ka sasali, Daisy? Sa song contest? Yes. Di magpadala ka sa amin ng cover song mo. Parang audition song mo yon. And then, papakinggan niya ng ating mga secret judges kung mapapasok ka or hindi. Ayun. Ang ganda po ng ating premyo dito. Ang first prize po natin yung starting kit po na recording studio. Anto po, Yamaha mixer, USB type, at saka headphone po, at saka microphone yan. So, complete set po yan para pang start din yung pag-recording. Yes. Ikakabit na lang nyo ito sa inyong laptop o sa computer. Pwede na kayo mag-record ng inyong, inyong mga kanta. Tapos may camera kayo. Ayun na. Eksakto na. Pwede na, meron na kayong recording studio. Second prize po is $100. And third prize po is $75 po. Lumalaki Siyempre. Lumalaki. Oo. Okay. So, yun po yung ating rito. Pero, kailangan dadaan muna kayo sa audition. Yes. Hanggang kailan pwedeng magpasa? Matagal po ito. Mag-submit na kayo. Approximately siguro mga 3 months siguro. 3 months ba? Yes. Tagal naman pala. Kasi may mga laban-laban pa yan eh. Kakanta pa sila ng iba-iba nilang... O dami? Basta Christian song po ito, either English or... Pero di ba isang piece lang bibigay mo sa kanila? For now, gumawa muna kayo ng any song. Any song po yung kakantahin ninyo. So, isasabit nyo for audition yan. Then, doon, pag-aaralan natin kung papasa ka o hindi. Pag hindi ka pumasa, better luck next time. Pag pumasa ka, lalaban ka doon sa susunod na mapipili natin. Pag naglaban-laban na sila, magbibigay po kami ng isang song na kakantahin ninyo. Pare-pareho kayong Pare-pareho. And then yung susunod na episode niyan, iba na naman yung ibang kanta na naman yan. Pero hindi na pare-pareho. Kasi napili mo na yung magagandang boses eh. O napili mo na therefore pwede silang meron silang talagang may bubuga talaga. So hanggang sa magkakaroon ng elimination yan, si ganito maglalaban kay ganito. Ngayon, titingnan natin kung sino mahusay. Yung mahusay na ganito, maglalaban naman sa isang mahusay na ito. Tapos sila naman paglalabanin. Ang matatalo pag matitira yung isa. So, ganun parang tatlo ang magiging winners natin. Yeah. Okay, hello kay Layla and Luisa and Ivan Nocon. Mga anak ni Vanji Nocon. Ay, Nanay Dolor. Nanay Dolor. Sinasabi ko na nga ba kailangan na talagang may cellphone si Nanay Dolor. Bigyan na yan ng iPhone 20. Hindi pa ginagawa yun. iPhone 20. Hello, Nanay Dolor. And hello to RJ. Yeah. And hello to Matthew. Ayan. And hello to may sabit. Sabit na naman. And hello to Rocky Horfilia. Hello, Rocky. Ayan, kompleto pamilya dun sa Of course, nandun si Maranata Joy Cristobal. Oo. Diba? Ang saya-saya pag maraming tao sa bahay. Diba? Ganun naman yun. Si Tito RJ naman po ay... Ang nagkasakit. Ano ba yan? Pagkagaling po ni nanay, pero ang mga bata naman po hindi. At least, siguro, kasi nga hawa-hawa. Alam mo naman lagnat Hawa-hawa yan. Dahil mainit siguro. Yan ang magandang explanation ng pandemic, yung itong corona. Isa lang ang magkakaroon pagka nakakasagupa mo o nakakausap mo yung mga taong kasama mo sa bahay. Magkakadamay-damay yan. So pareho po ng explanation puro ng corona yan. Hindi natin nakikita yung mga trangkaso natin, ubo, sipon,
maaari pong ito makahawa sa iba kung hindi tayo magsusuot ng mask. Kaya dapat kahit siguro sa loob ng bahay, mag-mask na rin kahit hindi naman infected ng virus still para makaiwas na lang sa hawaan. Tsaka dodoble ninyo yung mask ninyo kasi minsan yung mask natin manipis pagka humihinga tayo nahihigop natin nakadikit dito sa labas ng ating mask yun. Tapos pag nahawakan ninyo ipapahid na naman sa mukha. Ayun na. So dapat po maghuhugas tayo ng kamay. Tsaka ang mask po ninyo, it could be pagka washable yan, hugasan na kagad ninyo bago kayo matulog. Kung isa lang yung dapat may reserba yung mga mask na tela. Oo, di labhan. Yeah. Ayun. Okay, paaraw, patay, ang mikrobyo. May deadline daw ba? Kasi sabi lang kanina, siguro mga mga 3 months pa ito. 3 months ang laban yan. Di habang pero maaga yung pa. audition yan, once na nag-start na tayo yan, kung ilan po yung sumali, yun lang ang paglalaban-labanin natin. So, the more na merong sasali, the much maganda. Yeah. Kasi hindi po pwedeng nag-audition. Siguro mga bibigyan natin audition mga 2 weeks. Yes. 2 weeks to 3 weeks yung audition. So next week, pwede na kayong kahit ngayon, kung meron na kayong naka-ready, i-send nyo na and then sasabihin namin kung hanggang kailan yung audition and then yun na, and then mamimili na yung ating. Hindi po kami ang mamimili, kaya meron pa mga judges. Para hindi bias ba? Siyempre, kilala naman namin kayo lahat. Kung maaari lang kayo lahat But, siyempre, kailan merong winner. Yung lang, cover lang natin doon, yung recording equipment. Yan po ay courtesy po ng iRadio. Kung makakuha pa tayo ng mga donors, madadagdagan. Marami ang winners. Kasi, hindi natin kaya yung ginagawa ni Doc SP na lahat merong premyo. Kaya ito po kasi one time big time lang po ito. Hindi po namin kaya yun. Hindi natin kaya yung every month na or linggo-linggo katulad kay Doc SP, linggo-linggo nagpapalit siya. At saka lahat may premyo, but dito po ay sabi na natin katuwaan pa rin, but pero wag pong madi-discourage in case na ma-eliminate. At least you did your best. But marami pa naman tayong kaya naman yung mananalo dito sa sa ating contest, meron siyang, syempre may recording kits na siya ngayon. Yung magre-request naman tayo sa kanya na gagawa siya ng ng mga kanta kasi gagamitin po natin yung mga songs ninyo for opening and closing songs sa iRadio. Yes. 'Di ba? Di ba yan ito yung naipanalo mong kanta? Yan ang gagamitin natin. At saka nandun siya sa sa YouTube channel natin, sa YouTube sa iRadio. Ayan, hello kay Jean Sampilo Adriano, my childhood friend, and of course, sa kanyang hobby na si Gary Adriano. Thank you for tuning in again, Gayam. Salamat sa inyong mag-asawa. Salamat daw po. All smile si Bunso, Layla, at narinig niya name niya. Hello, Bunso, Layla. Ayan. Alam mo yan si Vanji Nocon. Pag makikita mo yun sa personal, kung ano yung itsura ng umalis ako doon, ganun pa rin. Hindi nagbago? Hindi nagbago kasi bungis-ngis puya ang pamangking ko. Ganon? Bungis-ngis. Kaya yung mga anak niya, para lang niyang mga kapatid. Nakakabata mga kasi. dalaga na at mga nasa college na at graduate na yata yung iba. Bungis-ngis pa rin. Bungis-ngis. As in, bungis-ngis. Ayan. Manang-mana sa tita. Manang-mana sa'yo, ha? Bungis-ngis. Walang pagbabago yung tsura niya noon hanggang ngayon. Di ba, Banji? Pag-uwi ko dyan, ha? Pahalo-halo ka naman. Ganun. Siyempre. Ano naman tayo? Pulis. Sabi niya, halo-halo lang ba? Hindi lang. Siyempre, palabok pa. May palabok in siopaw. May gulay. Yan hello, Tess Suarez. Good evening. Hello, Tess. Ayan. Nako. Basta yung mga gustong mag-audition, ipadala nyo na lang. Yan. Pero, syempre, yung mga regular listeners natin, at saka, please, mag-subscribe pa kayo sa iRadio. Yes. Kay Body Love, at saka Covinas for Christ. Kasi,
makikita mo ba ang pangalan doon? Yeah. Ayan, makikita namin kung sino man nag-subscribe. Kaya nga yung mga, sabi ko nga, kung yung mga gusto ng t-shirt, ay kinakailangan kasama kayo sa nagsusubscribe sila sa iRadio sa YouTube. At saka dito po sa follower din sa sa Facebook. Yan. Andyan din si Mami. Mami Karing Mamsi. Pascua. Hello, Mami. Yan Mga ang Golden Girls. na si Tita Angie, Tess, Lolit, at Tita Connie. Okay, may tanong na naman dito. Yung lagi sa akin, kailan po ba ang deadline? Basta pag narinig na pag-aralan niyo Kaumpisa na. pa lang eh. Oo. Kaumpisa pa kahapon. lang. Yeah, kaya sabi naman ni Zanib, basta mag-audition kayo. Basta don't forget to subscribe. Ayan, machi-check namin yung may tumutunog. Yung aking, ewan ko. Machi-check namin yung inyong mga name doon. Siyempre naman. Yun lang naman lambing namin sa inyo eh. Pwedeng sumali. Ayun. Basta, po kayo, subscriber po kayo ng iRadio. Yes. Ayan. Saka medyo matagal-tagal na rin kayong nakikita namin dito. Siyempre naman. Yun lang kasi requirement natin. Kasi we need yung points po sa YouTube channel na subscriber kasi kayo dahil ito po ay pagka nagkaroon ng monetary. Para mag-move forward naman tayo. Meron na tayong power sa YouTube na pwede na tayong mag-demand. At saka meron din tayong makukuhang diyan. Yes. Ang tawag dito, blessing. Yeah. At yung blessing yun po na yan. Yun ay hindi naman para sa amin. Para sa inyo din lahat. Kung katulad ba tayo ni Rabbit Tulpo, naka 19 million na 19. My goodness. 19 million. Saan ka pa? O lahat kayo, may sweldo lahat. Manood lang kayo. Naku, lahat kayo, walang problema. Yun naman ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo rito para kayo ay tulungan. Kami po okay na kami sa ganito. Yes. Nakakain lang kami 3 beses ang araw. Hindi nga, 2 beses lang. Malakas ang katawan. Okay na yun. Ayun, syempre naman. Ayun, okay na yun. Kahit pa paano. Ayan, ito ang dinner ko. Apple. Keeps 1 apple a day keeps the doctors away. Sabi nila. Ayan. Play mo tayo isang music. Alright, isang music. Teka, meron ba tayong Nadine Alejandro Villones, sali po ako sa lagi sa akin. Basta sumali na lang kayo. Mga subscriber ba si Nadine? Dapat subscriber kayo ng subscriber YouTube. Paano ba maging subscriber po ng YouTube? Number 1, kinakailangan meron kayong account sa Google. Gagawa kayo ng inyong account. Ganun ba yun? Yes. Basta may YouTube sila. May Google kayo, no? Gagawa kayong sarili nyong account sa Google. Then, pag anyari? Then, pagka nakakuha na kayo ng, nakagawa na kayo ng account ninyo, pwede na kayong gumawa ng YouTube channel, ng YouTube account, account ninyo. Pwede na kayong mag-sign in. Ayan. Doon, pag hanapin nyo po yung iRadio LA, i-click lang po ninyo yung subscribe. Yes, ganun lang. And then, always click the bell button for notification. Para ma-update kayo. Kasi Okay, pagka... sali na kayo. Hanggang next week yan. Etong week na to, kasi plinay na namin to nung, Lunes, plinay na namin nung Lunes. So, at least 2 weeks. Okay? Ayan. Okay po. Hello din kay Nanay Filipina Salva. Kumusta na po kayo, Nanay? Kumusta po kayo dyan? I hope you're doing well, doing okay. At saka, stay positive. Good vibes lang, Nanay. Mahal po tayo ng Panginoon. Alright. Amen. Play muna natin ito. Want to know where to invest $1,000 right now? Ano putol? Corona. May advertisement. Kasi ang ganda nung Ayan, mga bata yun. Natutuwa kasi ako sa mga bata. Kaya mga bata yun. Mga bata lang yun. Alright. Hello kay Pastor Jeff Giwa from LA Filipino Nazarene. Happy birthday daw sa kanyang wifey. Oh, wow. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Meron lang isang
yung sasali sa lagi sa akin. Yeah. 5 lang po ang hinahanap natin. Kung sino yung unang makakapasok sa audition na magsasubmit ng kanilang... Ito yung kay Doc SP yun, kay ha? Doc SP. 5 lang po. Ayan. Yung sa iRadio po, walang limit. The more, mas marami. So, tinatawagan natin yung first batch, second batch, or kahit sino pa mga baguhan. As long as po kayo ay subscriber po ng iRadio sa YouTube channel, pasok po kayo dyan. At saka dito rin po sa Facebook. Follower po kayo ng Facebook. Okay. Ayan. Okay, sino pa ba yung mga sasali? Meron na tayo tatlo na. Nako. Ito yung kay Doc SP to, ha? Oo. Yung mga kumakanta dyan. Okay. Alright. Depende rin kasi baka ano ba yun? Ano sabi ni Doc SP, yung mga sumasali na dati ay parang pag may bago, matatanggal yung mga dati nang sumali. Yun ang sinabi niya noon eh. Hindi naman. Yun ang sinabi niya ganun sa ba? akin. Hindi ko alam yan. Si Rolando Roldan is sa sa first batch ka eh. Si Rolando Roldan. Yan. Alam ko sa first batch siya eh. Hindi. Hindi ba? Second. No. Wala. Kasali ba siya ng first batch? I-check natin doon. Sa first batch si Rolando Roldan eh. Yeah, sa first batch siya eh. Yan. Yung mga first batch po, yung mga panahon nila, Joy. Sabi ni Joy, pasali po. Huwag ka mag-alala, sumali ka na dun sa pa-contest ni yung Ramon. hindi po makasali sa, sa kay Doc SP, yung song interpretation dahil kasi mga first batch kayo. Mga second batch ang... Sumali kayo naman dito sa iRadio Singing Contest, yung mga Christian song ito, mga puro gospel to. So, mag-send kayo ng inyong mga cover songs, English or Tagalog, padala nyo po sa akin, and then meron pong magja-judge niyan, kung kayo ay makakwalify. So, ano muna ito yung anong tawag dito? Merong qualification po ito na kinakailangan dadaan kayo doon sa audition. So, pag pumasa kayo sa audition na ito, then makaka-move on kayo sa competition. Okay? Alright. So, ayun na. Okay, kung may mga question po kayo tungkol sa iRadio Singing Contest, pwede nyo pong tanongin si Karim or direct nyo po yung tanong nyo dito, PM nyo po dito sa ating programa at nang sa ganun ay madali natin masagot yan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Play po natin yung... Okay, second batch. Second batch si Rolando Roldan. Ayan. Yan, sabi ko sa iyo. Ayan. Pero pag may sumali na mas bago, lahat nitong sumali na ito, depende kay Doc SP. Ito lang kasi ang sinabi niya sa akin noon. Ayun, sinusunod ko lang naman yung sinabi niya. Ayan. So, nasa sa kanya yan. Ayan, Tina Tabernalia. Ayan. Ano nga palang update doon sa kanyang basta magbigay ka na estimate, Tina, yun ang sabi ni Doc SP. Okay? Yeah. Estimate para At saka yung sinasabing yung isang menu mo, ikaw na magluto nun. Huwag mong ipasa sa iba yung kikitain mo. Ayun na yun. Ayun. Kasi akala ni Doc SP, yung lugar mo is meron yung... malapit na... Yung katulad nung sinabi niya na pwedeng mabigyan, yung mga nandyan sa kanto-kanto, mga ganun. Pero hindi nga. Doon. Kaya pinili nila yung what's this? Yun, yung orphanage. Ayan. Yeah. Basta magpadala ka ng ng iyong hindi orphan. Yung mga... Orphanage nga napili. Ganun ba? Walang dun eh. Wala yung katulad ng... Alam mo na yun? Hindi pwede yung sakali ka lang, lapit mga suki. Ayan na, ganun. Hindi pwedeng ganun. Wala daw. Kahit sino na lang. Kung pupunta sa orphanage, okay na rin. At least kailangan makapag-coordinate sila sa madre. Baka may kakilala sila doon kaya napili nila. Okay. Yeah, maaring ganun yun. Ang problema, transportation ng lugaw. Hindi, okay naman. Yung may tri-C. Tri-C. Tricycle. Arkilahin mo na lang yung tricycle. Sinabi na nga niya kanina. Yun. Okay. Kirikiray. Hello, what's up, kay Teres, ba dun? Teres Choy. Nampucha yung pangalan. Hirapan ako eh. Di si Gingging. Gingging na lang para madali. Oo. Okay, and Alejandro.
Hello, good morning sa inyo dyan. At saka ang aking sister, ayan, si Teacher Chiki Chan. Nandiyan na ba siya? Yes. Wala pa sa akin. Rod FT, of course. Ayan. Okay. Si Ann Alejandro, nabati mo na. Yes, of course. Tina, pakisabi lang kung kailan mo umpisan yan. Dapat dapat tong weekend. Okay, yes, Rose. Noted. Ang dami na. Noted na si Rolando ay Sabi second sa'yo batch. Yun na nga. Ilang beses na Kasi nandito. hindi ka nakikinig sa akin. Hindi. Hindi. Siyempre kailangan i-check. Hindi. Sinabi ko na sa'yo. Pero katulad na sinabi ko ulit kanina, pag may sumaling bago na medyo matagal-tagal na dito rin, yun lang. Pero depende yan kay Doc SP. Si Ann Alejandro daw gusto sumali. O di sumali siya. Hindi pa naman sumasali si Ann Alejandro. Oo, pwede. O, diba? Saan ka sasali? Di kay Doc SP yung song interpretation niya o yung sa iRadio Singing Contest? O, di ba? Kahit saan. Dalawa yan eh. Dalawa yung ating singing contest dito. Ako kaya magpapa-contest din ako. Ano? Song din. Ano? Basta. Oh. Pero iba eh. Ano? Ako na nakakaalam doon, sa kanila lang. Oo. Talaga naman, oo. Sa kanila lang yun. Basta sa akin, sa iRadio po, yung, hindi yung kay Doc SP iba ito yung, iba yung contest na ito. So, magpadala na kayo ng mga cover song nyo, yung pang-audition. Oo. Yan. Magpapadala na yan eh. Basta, si Joy Ignacio. First batch, second batch, or any batch. Pwede po sa, dun sa ating worship song contest natin. Okay lang doon. Si Ann Alejandro, saan ka sasali, Ann? Yun nga, sabi niya, sasali nga, tinatanong nga natin kanina eh. Okay. Kung sasali siya kay Doc SP or kay dito sa sa worship song or gospel song contest. Ngayon, I wanna know kung si Ann Alejandro ay sasali dun sa pa-contest ni Doc SP kasi isasama ko na siya dito yung pangalan niya. Kasi 5 lang po ang pipiliin niya. Ayan, 5 lang. Si Tina may sinasabi. Pa-contest kasi Karim yung pwede. Oo, pwede. Tutulay ka sa alambre. Huwag naman, ikaw naman. Hindi. Yung mahuhulugan naman niya eh. Punong-puno na mga na mga roses. Ganun? Yan. Sobra naman yun. Baka matusok naman siya dun sa... Hindi, wala nang tinik. Ganun. Walang tinik. Sarap naman, bed of roses. Sabi ni Mami Ludette Ignacio. Hello, Mami Ludette. Excited na daw sila sa t-shirt. Okay, hintayin po natin. Kasalukuyang on the process na po. Oo, yun ang sabi, on the process. Sabi, hopefully, tapos na. Nako. Si Johan Ju Sustiniano sasali sa Johan Ju Sustiniano sasali din daw. Okay. Kay Johan, kasi yung price niya hindi pa niya nakukuha. Okay. And then sasali ka ngayon. Medyo nagkakaproblema kasi kung meron kang school ID, pwede yun ang gamitin mo. When you say ID, identification, i-identify mo lang naman na ikaw talaga si Johan. Tapos, ipapakita mo yung pinicturan ko na may transfer number. Ibig sabihin yun, ikaw yun. Ayun, ikaw yun talaga. At saka, nag-text na sa'yo yung Remitly. So, in other words, ikaw yun. Yun. Para makukuha mo. Hindi ba? Okay, yung si Ann Alejandro pasali po. Saan ka sasali, Ann? Dalawa yung contest kasi. Nalilito siguro yung bata. Ayun na yung t-shirt daw. Ayun na. Ayun na. May t-shirt na. Naku, mukhang maliliit. Anyway, check natin mamaya. Ayos lang yun. Basta natapos na. Yan. Let me know, Ann Alejandro, kung saan ka sasali para maisulat ko na. Kasi kailan ba? Eto, mag-submit na kayo hanggang next week to. Okay? Hanggang next week pa naman. Okay, basta pasali lang daw siya. Thank you. Ayun, hindi ko alam kung saan. Basta sumali na lang siya. Sumali ka na lang. Ito yung kakantahin ninyo na song interpretation ni Doc SP. Available po itong kanyang song
sa YouTube channel po ni Doc SP Body Lab at yung pati yung kanyang -1. So pakinggan po natin. Ito yung gagayahin ninyo, ha? Okay, here we go. Diyos ko, ako'y nagsusumamo na ako ay patawarin mo, sapagkat kahit ako'y mahal mo, ikaw ay nalilimutan ko. Minsan ako ay nag-aalinlangan, suliranin kaya'y makayanan. Nawa maglit sa akin ang sipa, na ako'y di mo papabayaan. Lagi sa akin. Yan po yung, yan yung composition ni Doc SP. Okay, so sarado na ang ating sasali sa Lagi sa Akin. Yan po yung gagayahin ninyo, okay? So si Sunny, si Nadine, si Rolando, si Johan, saka si Ann, 5. Yan, ito yung song interpretation contest ni Doc SP. Yes. So yung ano po niyan, kinakailangan solemn yung boses, tama sa tono. Yeah, pero kung meron pang sasali na baguhan, medyo pagbibigyan natin. Sa ngayon yan, may 5. Sunny, Nadine, Rolando, Johan, Ann. So far, ang bago dito ay si Ann. Ang sabi ni Ann, sasali siya sa Christian song at saka Lagi sa Akin. So, katulad ng sinabi namin kanina, mag-submit ka ng iyong cover song for the audition. Sa iRadio yun, ha? Yan. Christian, is it Christian? Para makasali kayo doon sa iRadio contest, hindi yun kay Doc SB. Huwag kayong malilito, 2 yung contest natin dito. Isa yung kay Doc SP at saka yung isa sa iRadio. Yung sa iRadio po, magsasend kayo ng inyong cover song for audition. Audition pa lang ito.
pumili kayo ng kahit anong klaseng Christian song, Tagalog or English, i-record po ninyo yan ng video, hindi ng boses, no? Audio, video yan. Cover song ang tawag po dyan. Padala nyo po dito sa atin. Audition pa lang yan. At titignan natin kung kayo'y papasa. Pag pumasa kayo, then pwede kayong ma-qualify para makipag-compete doon sa mga napiling iba. Pag hindi kayo napili, then I'm sorry, better luck next time. Okay, sabi ni Roldan, saan po mahanap po yung video po? Okay, nag-subscribe ka na ba sa Body Love? Nandun yon sa YouTube. Andoon yung lagi sa akin. Yan, nandun na, no? Yan, nandun na. Yeah. Lagi sa akin, nandun siya. Which is, katulad nung kung, di ba sumali ka na dati? So, ganun din, pareho din. Doon din sa YouTube, doon mo siya hanapin. Okay? Alright, LV Salas Abad, hello, good morning sa inyo dyan. Thank you for tuning in. Okay. Tsaka si Bebing dumating. I'm back! Ganda na message ni Pastor James. Yes. Ayan. Sabagay, magkakaroon tayo ng, supposedly si Pastor Bo, ang ating guest, mag-share, pero nagkaroon siya ng biglaan. Yung district superintendent ay nandun, so mamaya po ay si Pastor James ang ating guest speaker. Kasi si Pastor Franz ay meron pong urgent na meeting doon sa kanilang... Doon din may bisita dumating. May bisita yung DS. District Superintendent nila. DS. Para checkin yung siguro yung kanilang church. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero ayan, nagsabi naman pupunta daw doon. Right. Alright! Ano ba yan? Napalakas. Kalma, okay, kalma. merong nag-request na ilagay mo na ba? Oo. Ano ba yun? Meron ba? Sinabi ko na sa'yo kanina, ayan no. Ano yan? Okay. Yes. Sige, hello. Alright, happy birthday ulit sa lovely wife ni Pastor Jeff Kiwa. Si Sister Nelia kaya yun? Ano bang Nelia? Ano bang first name ni Mrs. Giwa? Baka siya yun Nelia di ba? What's happening? Ang alin? Tristan Turalba. Good morning sa inyo dyan. Ngayon ko lang uli nakita si Tristan na busy siguro. Okay. Ayan. Yung mga gustong sumali din sa pa-contest ni Ramon, magpadala na kayo. Hindi ko pa-contest. Pa-contest ng iRadio pala. Ayan. Pa-contest ng iRadio. Ako magpapa-contest din ako. Antayin nyo lang. Puro na lang contest, ba't di natin pag-isahin na lang? Ay, hindi. Ayoko. Gusto ko iba yun sa akin. Whatever. Akala mo naman. Basta. Whatever. Mukhang meron kang... May salapi kang tinatago ngayon. Ay, wala. Tumaya ako sa loto, nanalo ako. Ganun? Hindi pala. Nagbingo ako na isang araw, panalo ako. Okay, play na natin to. Play. Ito na, yung request ng... Tala by Sarah Geronimo. Po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Natin ay 27 minutes past 8 o'clock Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbe-broadcast dito sa Bellflower, California, USA. Okay. Yes. Yan. Tawagan na natin yung si Pastor James. Yes. Ragari siya ngayon kasi wala po si Pastor Franz. Mayroon pong importanteng appointment siya ngayon. So instead, pasalamatan natin si Pastor James kasi Sir James.
mabilis siya nag-response Uh-huh. na may kapalit. Alright, tawagan Yes. natin siya kung ano. Pastor James, where are you? Nandun siya sa church ngayon. Hello, Sister Myrin Kwanang. Thank you for tuning in. Wala ata si Pastor James, where are you? Pastor James, hello. Palagi kumakain. Baka natutulog. O baka inaayos pa yung kanyang ano. Kasi sabi ni Jeremiah, we're back. Sabi niya. Hindi. Pero siya nasa bahay. Si Pastor James nasa church Sabi ngayon. niya, I'm ready na raw eh. Sabi niya kanina. Tawagin natin si Pastor Sunny. Ako tatawag. Ayan. Okay. Pansamantala. Okay. Play muna tayo isang song. Daniel Padilla. Kasama kang tumanda. Yan. Till Ayan. death do us part. Oh, ganun ba tayo sito? Ha? Ha? Yung ano. Ano? Hello kay Sister Evelyn Macaraeg. And of course, Sister Nelda de Castro. Yes. Valdez. Ayan. Tawagan na natin si Pastor James. Oo nga eh. Andyan na ba siya ngayon? Pastor James, andyan ka na ba? Oh, ayan na siya. Pastor, Ayan ka na, Pastor. didinig mo kami? Di mo kami marinig. Hello. Pastor. Wala. Patay ka na naman dyan. Paktay na naman. Wala, hindi mo kami madinig. Ayan, sige. naririnig ka namin. Ayan. Naririnig ka na namin. We can hear you. Can you hear me now? Ayan, Yes. ayan, nadidinig na ngayon. Okay na. Oh, yeah. Yeah, pero hindi ko kasi narinig eh. Again. Yan. Pastor, Ayan. thank you. At, Thank you. No problem, no. Okay. Please, tulitin ko yung na-message ko kanina. Oh, yes. Yeah. Pero marami na kasi nakarinig kanina eh. So, hindi naman lahat nagpunta doon eh. English yun, ito Tagalog. Ayos yan, Pastor. Tagalog yun. Taglis ito, Taglis. Taglis. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw po dyan sa Pilipinas. Mabuhay! At sa buong dako ng mundo. Ako po'y bumabati po sa inyo. Merry Christmas. Have a wonderful day po sa inyong lahat. And hopefully that ang ating pag-aaralan po ngayong araw o itong oras na to ay makakatulong po sa atin, no? Kasi ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa katanungan. Maraming katanungan, no? Okay na ba ako, brother? Okay na? Okay. Bakit, no? Bakit mayroong mga problema, no, dumadating sa ating buhay, at bakit ito kadalasan at katanungan ng maraming tao, even Christians and believers, bakit ang Diyos hindi niya tinatanggal ang problema sa mundo? No? Bakit kapag dumarating ang mga problema, kapag tayo na nanalangin, nandiyan pa yung problema, dumadaan tayo sa mga problema yan. Bakit hindi na hihinto ng Panginoon Diyos ang mga problemang to, ang mga dinadanas natin? Like mga sakit, no? Mga disaster na nakikita natin o nararanasan natin sa buhay. Bago man sa lahat, bago tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Magandang araw po, manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung lumalapit naman po sa inyo at nawa ay bigyan nyo kami ng tenga na pandinig, puso na nakakaunawa na sa aming marinig ngayon ay magbigay po ng kagaanan ng loob at hamon at magamit po sa aming buhay. Maaring po ay ito'y masakit na marinig po namin sa aming buhay, ngunit ito po ay katotohanan na nakikita po namin at nararanasan. At sa ganun nga ay kung ito po ay dadapo sa aming buhay o kaya ay nasa amin na ngayon, ay makikita po namin kung paano namin iaayos na kasama kayo sa aming buhay. Salamat o Diyos at sana po gamitin niyo muli ako na makapahayag ng magandang balita po sa bawat isa. At po ito'y dalangin ko sa matamis na pangalan po ni Jesucristo.
Amen, amen. Amen. So mga kapatid, ito po yung mga common questions, no? Why does God not solve or take away problems of the world? No. Why? No, bakit? No? Why does God does not take away problems of the world? In reality, God takes away problems of the world. Tayo lang naman kasi ang tumitingin sa problema na akala natin hindi tinatanggal ng Panginoon ang mga problema. No. O bakit dumadapo sa isang taong mabait, sa taong walang ginagawa, na sa ating sa paningin na walang kasalanan ginagawa, puro kabutihan ginagawa, ngunit kinukuha ng Panginoon. Those questions arises, no, in our life. Bakit po nadapuan ako ng sakit? Bakit nawalan ako ng mahal sa buhay? Bakit kinuha yung anak ko? Bakit kinuha yung asawa ko? No? Bakit nawala yung bahay ko? Bakit nalunod yung bahay ko? Kinuha yung mga kayamanan ko? Bakit? Puro bakit, no? And those might be valid questions. No? But, my brothers and sisters, when we come to know who God is in our life, we will not ask those questions. Believe me. Because you would even praise God. You would even thank God. No? Sabi nga sa Book of James, no? Count it all joy. No? No? Magalak tayo kapag dumadating ang mga kapaghitian na to when we are under trials. No? Count it all joy. Hindi naman yung nakangiti ka, na nandyan ang kamatayan. No? Nandun ang lakas natin loob na ang puso natin ay may kagalakan. Dahil alam natin, nandyan ang Diyos. No? Na hindi tayo iniiwan. He's not going to leave us nor forsake us. Na, ibig sabihin yan, yung ating panampalataya, ang ating trust sa Kanya, no? Ang ating trust sa Kanya ay buong-buo na bagaman dumadaan tayo sa mga pagsubok na yan, alam natin na malalampasan natin. Di ba? Ano ba mga problema na makikita natin dito sa mundo, no? Na maging masasabi natin na, why Lord? No? Bakit ako dumadaan sa ganito? Of course, famine. Kulang sa pagkain. Alam ko, marami sa Pilipinas, no? Na hindi na kumakain, no? Mga taong nasa lansangan, mga taong nawalan ng trabaho, wala nang pagbayad sa pagkain, nangungutang na lang. Sometimes, these are the problems, no? Flood. Bakit magkakaroon ng disaster, natural disaster, no? Bakit nagkakaroon ng pagtaas ng tubig, no? Storms, bagyo sa ating buhay, earthquakes. Ito mga nabanggit ko mga kapatid, are natural calamities. Hindi po natin may iwasan yan, no? I will tell you why, bakit hindi natin may iwasan ang mga natural calamities. It is because of man also. Dahil sa kagagawan din ng tao to. Ganun ba tayo kalakas na naiba natin ang pihit ng hangin sa mundo? No, it's not that. Pero sasabihin ko sa inyo bakit mamaya. Ano pa mga problema na nakikita natin? Maybe you are in financial problem. No, I don't have enough money, no, or financial na kami po makaahon sa araw na to. Yes, I've watched many YouTubes na nakikita ko lalong-lalo po sa mga third world countries. Alam niyo ba nung unang panahon, nung kabataan ko, the Philippines was the second country in whole Asia, no? Number 2 siya na economically maganda ang ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ng I think late 50s and 60s. Maganda. Number 2 tayo. Ngayon we are now in the last. Bakit kaya? No? We have to understand that. Bakit tayo naging nasa huli na ngayon? We were the second most powerful country in not in the universe, in Asia. No? Eh ngayon tayo na kulelat na tayo. No? F-16 na ngayon. Eh ngayon pa mga plano natin ngayon, ayaw ko kung makakalipad pa sila dahil kulang ng gasolina. No? Ano pang mga problema na nakikita natin dito sa mundo? Sickness and death. Bakit may mga sakit? Bakit nadadapuhan ako ng sakit at kamatayan? No? Why is this death? No?
Bakit na lang hindi kaya we will live forever? Yeah, that's very nice. No? Magandang mga konsepto yun. No? Bakit magkakaroon ako ng problema sa asawa ko o sa pamilya ko? Or maybe, my brothers and sisters, hindi mo ba nakita sa sarili mo? Baka ikaw o ako mismo ang may problema. No? It's you yourself is the problem. It's not your face, but it's you. Nagtatawa. I mean, tignan natin kasi minsan kung baka tayo yung problema. In reality, we are the one contributing problems in this world. No? But titignan natin po, bakit, no? Ano ba talaga ang problema ng mundo? Is it not kasalanan ang the cause of all problems? Di ba? Dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng disruption sa buong mundo. When God created the heavens and the earth, He said, it was good. Alam natin yan. In the beginning, God created, and it was good. On the seventh day, He rested because it was good. Not maganda. But when sin came in, you know what happened when sin came in? No? Nagkaroon ng kasalanan sa buong mundo. Unang-unang natamaan yan is yung tao No? Yung tao natamaan Dati-dati naman tayo, wala tayong damit Hindi ba? Pero nagkasalanan tayo, natakot na tayo sa ating sarili. Doon na-invento ang Levi's. No? Levi Strauss. No? Pero naman kapatid, itong mga damit na to would remind us about sin. No? About sin. Pero what I'm telling is that when sin came in, even the nature, the animals was disrupted dahil sa kasalanan. Alam niyo ba nung si Adam at saka si Eva, nung wala pa kasalanan, the animals were named after, named by Adam, no? Hindi sila mababangis. They were, how do you call this? Decultured. They were tamed, no? They were tamed. Siguro, how I wish na kung darating ang panahon, Lord, sabi ko nga, gusto ko makita yung mga leon, no? Na kasama ni Daniel, no? Hindi siya kinagat ni Daniel. Hindi nila kinain si Daniel ng mga leon na yun Gusto ko rin makita ng mga leon na yun The lions were so tame, no? Maamo sila. Maamulat sila. Pero when sin came in, naging mabangis sila Di ba? Ganun din ang tao, naging mabangis na rin sila. Kaya nga makita natin si Cain at si Abel, nagkaroon ng patayan, the first death. Actually, second death. No? Second death, first death is yung tayo yung nawala sa Panginoon Diyos. The sin is the cause of the problem in this world. No? Kaya makita natin ito. Yun ang punot dulo, bakit may kasalanan. The Bible tells us here, walang tao na there is no person, no one is righteous. No? Walang taong matuwid, kahit isa. Kahit ako, mga kapatid, inaamin ko yun paminsan-minsan, kasalanan ay dumarating sa ating buhay. No. But again, we know how to deal with sin. We become now from sinners to sinless. No? Dahil mayroon tayong Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Ano ba ang cause nito mga to? We have our, gaya na sinasabi ko, ang mga ito ay may source ng lahat when we sin. Kaya na-disrupt the whole universe. That's why in the New Testament, in the book of Revelations, sabi ng Panginoon, ay gugunawin niya ang mundo. No? Gugunawin niya ang mundo. Babaguhin niya. Magkakaroon ng bago. No? Kasi, habang nandito tayo sa mundong ito, which is actually the throne, no? And the seat of the devil, kailangan aayusin ng Panginoon. In due time. In due time. Kaya nga ang mga panalangin natin ngayon is, actually the Bible has prophesied there na malapit na ang dating ng Panginoong Kristo. Pag malapit na o dumating na ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin yan, aayusin niya na lahat yan. Lahat ng mga problema na ating dinadama ngayon. No? Kasama ang mga problema na yan. Yung mga sakit, mga pera, lahat yan. Maayos yan. Pero mayroong condition. There's always a condition there. Let us look at the book of James, sa Santiago
4:1 to 4. Sabi dito, what is the source of quarrels? No? What is the source of quarrels and conflicts among you? Ano ba ang sanhi o saan ba galing ng pag-aaway ng bawat isa sa atin? Is it not the source of pleasures and that wage war in your body? Yung kagustuhan kasi natin naging selfish tayo Ang gusto lang natin para sa atin No? Sabi pa nga dito, you lust and you do not have. Sabi nga, you have, so you commit murder. And you are envious and cannot obtain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. No? Kaya nagnanakaw tayo kuminsan, no? Ang dali-dali. Boss, pahingi ito at least nasabi natin, hindi yung, wala na si boss, ballpen pa lang yun, ballpen pa lang yun. Ilang linggo, ilang taon na ginagawa natin, isang katutak na ballpen na pala nakuha natin. We are not aware of that, but stealing is stealing. No. Kaya we have to learn how to do what is right from wrong. No? You ask and do not receive because you ask with the wrong motive. Meron tayong ibang motibo Aminin natin sa sarili natin. And I have been there. Behind our back, no? Pag nag-iisip tayo, there's always the second point. No? What if ganito gawin ko? Ganito, di ba? Hindi tayo nagiging totoo. God sees our heart. When we come to the throne of God, when we really become His children, maging totoo tayo sa Kanya. Wala na yung mga plan B. Kasi ibig sabihin, kung may plan B ka, ibig sabihin, you don't trust God. If you have a plan C, ibig sabihin yan, yung gagawin ng Panginoon sa'yo sa plan A, kulang. Kaya may plan B ka o plan C. But I would recommend, you have a plan B. Lord, may plan B ako. Ano yun? I will go back to plan A. Plan A is always focus on the Lord. Focus and trust the Lord that anything that happens, siya pa rin. Kaya sabi nga dun sa Book of James, no? Verses 1, chapter 1, verses 12. Ano po sabi doon? Tignan natin. So, verses 1. Tignan natin doon, James, chapter 1, verses... Pastor, nasa screen na, Pastor. Nasa screen? Hindi, wala sa screen ko, nawala James chapter 1 verse 12. Sabi dito, blessed is a man who perseveres under trial. No? So tayo, mga tao na who persevere. Ibig sabihin, nagtiyaga tayo, pinagtiisan natin, we went through believing God. Believing God, no matter what the circumstances, nandun yung ating panampalataya, nakapako dun ang ating panampalataya. Hindi natin tinatanggal. No? Perseverance that no matter what the circumstances that you are going through, no, hindi na tayo bibitaw. We go through, we walk on through, no matter what the circumstances. Doon ang perseverance natin. Nakikita ang perseverance natin. Ano sabi dito? Blessed is a man who perseveres under trial. So all na mga dumadating sa ating buhay, consider it all trials. No? Consider it all trials. Then if we persevere to that, sabi dito, for once He had approved, no? Kapag napagtagumpayan natin itong mga trials na to, no? He will receive the crown of life. Wow. No? Putong ng buhay. Ibig sabihin yan, habang buhay tayo sa Panginoon. Crown of life. No, which the Lord has promised. Pangako. Ito ay pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi po napapako. It always come. No? Kung, yun ang kondisyon nga, kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. No? Kung tayo nagmamahal sa Kanya. Taos, yung mamahal, yung talagang taos puso, hindi lang bibig. If you remember, we should be doers of the word. Yung last message ko, no? Hindi lang tayo tagapakinig.
when we say, I love you, Lord, no, kahit nagaling sa puso, pinapakita natin to sa Panginoon Diyos at nakikita ng tao na i-express natin yung pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Kaya kung mahal mo yung tao, mahal mo ang Diyos. Kung kaaway mo yung tao, kaaway mo ang Diyos. Simple as that. Di ba? Kaya we have to persevere. No? Pag dumadating tayo sa mga problemang yan, God has always a solution. Hindi niya tayo binibitawan. Kasi ang tanong dito Lord, nasaan ka nung namatay ang aking asawa? No? Nasaan ka nung kinuha ang aking bahay? Lord, puro pa sa Panginoon Di natin tinignan na, ano kaya nagawa ko? Bakit nawala ang asawa ko? Ano kaya ginawa ko? Bakit nawala yung bahay ko? Ano kaya nangyari? No? Why don't you ask yourselves before you ask God? No. Pero alam nyo, napakabait ang Diyos. He always gives us solutions. And those solutions are seen here sa verse na to. In Genesis 3:15, sabi dito, and I will make enemies of you and the woman and your offsprings and her descendants. He shall bruise you on the head and you shall bruise him on the heel. Ano ibig sabihin ito? Nung nagkasala si Adan at si Eva, doon pa lamang, God made already a solution. Because sin came in, God made a solution already at in His perfect time. Christ will come to save us. Di ba? He will be the perfect lamb to take away our sins. Di ba? Kasi it's not the sickness, it's not the storms, it's not those things na na-experience natin physically. Is the problem. The problem is sin itself. No? Kasi madali lang naman sabi ng Panginoon, tumigil ka dyan, lalo na. Huwag kang pumunta doon sa laot. Kasi ayaw ko masira yung mga bahay doon sa pangpang. No? O bagyo, tumigil ka hanggang dyan. No? God could always say that. But no, those are physical things. No? But the problem is the spiritual thing. No? Ang kasalanan. Yun ang inaayos ng Diyos sa atin ba? Ang inaayos ng Diyos sa bawat isang tao. No? That they will come into repentance. No? That they will understand na ako pala ang sanhi ng pangyayari ito. Actually, we are contributors. Yung mga makasalanan are contributors to the effects of what's going on to the world. No? Hindi natin kasi naintindihan yun But when we come to understand, isa pa lang ako. Kahit na nakaupo lang pala ako dito, isa ka rin doon. Isa rin ako doon. If we don't do anything. But God is so good, that at that time, na nag-umpisa ang kasalanan, may solusyon na ng Panginoon Diyos. No? In James 1:12, sabi nga, in James, sa 2 Chronicles 7:14, ano po sinasabi dito? And my people are called by my name. Humble themselves. Mga kapatid, if we only humble ourselves, huwag tayong maging arrogante sa Panginoon Diyos. No? When we come to question Him, it's just like that, we have a solution. Lord, bakit ganito? Para tayo mas magaling pa No? Lord, sana mapagtiisan ko to. Sana mapagtagumpayan ko yun. Yun dapat ang inihiling natin sa Panginoon. No? Sabi ito, if my people, who are called by my name, humble themselves and pray. Ayun. And pray. Manalangin tayo mga kapatid. Manalangin tayo. And seek my face. No? And turn from their wicked ways. Talikuran na natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Tama na. Sabi natin sa demonyo, umalis ka na, tama na. Ikaw lang yung nagpapasira ng buhay ko Turn away from their wicked ways. Then, sabi ng Panginoon, then I will hear you from heaven. Papakinggan ko ang iyong mga panalangin. At papatawarin ko kayo ng iyong mga kasalanan. At I will heal your land. Napakagandang promise ng Panginoon Diyos to. Nasa atin naman kasi ang problema. Nasa atin. Hambog tayo Hambog tayo. Kaya kailangan ng Panginoon, humble. We should humble ourselves. Kaya mga kapatid,
when we understand humility before the Lord, papakinggan niya ang ating mga panalangin. No matter how we pray to the Lord without humbleness, it won't take effect. Kasi kailangan ng Panginoon nakikita yung puso mo, taos puso kang Lord. No? Kaya kung minsan, yung mga prayers ko, ini-examine ko din yung prayers ko, Lord, I know you hear them, but maybe there's something wrong pa sa aking buhay. No? An effective prayer of a righteous man avails so much. No? Sa Book of James yan. Kapag ang taong nanalangin is righteous sa Panginoon Diyos, no? God would bless that. He will give blessings to that. He will answer that blessing. Pero ang mga panalangin natin, if we are not righteous before the Lord, what is righteous before the Lord? By all means, no, taos puso natin nasa atin ang Panginoong Jesucristo. No matter what. Even calamities come, walang pagdududa. No? There is no second thought na, oh no, hindi ko makakayanan to. Makakayanan natin to eh. Maalala niyo si Peter? Nakayanan niyang lumakad sa tubig. Of course, tao siya, lumingon siya, uy, may problema pala. But, nandun yung para tayo, Lord, help me. Ganun dapat tayo eh. Hindi yun, Lord, bakit? Tayo kuminsan, bakit? Bakit? Huwag na natin gamitin yung bakit. That's not good. Ang gamitin natin is, Lord, help me. And thank you, Lord. Dapat ganun tayo eh. All positive. No? Positive dapat ang inisip natin doon. Ano pa? In James 4, 7-11, ano sabi ng Panginoon? Submit. Mag-submit tayo sa Panginoon. Submit therefore to God. We submit ourselves to God. Eh kung kanino tayo nagsasubmit eh, no? Pwede ba dito tayo? Mayroon pang tago-tago yung submission natin eh. That's not good. When you submit, totally ibigay mo sa Panginoon. Because you trust Him that He could do the job for you. Kasi kung hindi, nag-aalinlangan tayo, ibig sabihin yan, we don't trust God. No? No? And of course, sabi dito, but resist the devil. Nandyan, lagi tayong tinetempt ang demonyo. Kahit man Kristiyano ka na, the devil is always there to tempt us. Actually, ito, no? This is my experience. The devil wants to distract the Christians, the believers. Bakit? Trophy ka niya eh. Alam nyo, hindi niya na kailangan i-tempt yung mga hindi Kristiyano. Kasi sa kanya na yun eh. Sa kanya na yun. Pero gusto niya kasi maangkin yung mga Kristiyano eh. Therefore, resist the devil. Pag nandiyan ang demonyo, tumayo-tabi ka nga. Eh sa ano ba sabi pa yun? Get behind me, Satan. God rebukes you. Sabi nyo, hindi yung, you know what? He is also a creature of God. The devil is the creature of God. Pinakamagandang creature ng Panginoon Diyos, aside from us. No. In heaven, he was the most decorated angel. No. Pero when he slandered, when he rebelled against God, that's the time when he became Satan. He became a rebellious angel, and being rebellious, he was sent down to earth. No? Kaya itong trono niya. Alam ka naman sa Mars, ilan naman tao doon, alam ka naman sa Jupiter, kaya nga yung mga nag-e-explore, napunta sa Venus, sa Mars, nasabihin may tao doon. Eh kung may tao doon, din dapat ang mga sina Lucifer, sa mga kademonyo. Pero bakit nandito sila sa mundo? Nandito kasi yung mga tao eh. No? Kaya, well, to see is to believe later on. No? Submit to the Lord and resist the devil. When you resist the devil, sabi niya, diyan ka muna, huwag ka lang bakit. He will free from you. Pag di mo siya pinapansin, when we don't entertain the temptation. Kasi masarap minsan, napakaganda yung temptation niya eh. He will take our will. Di ba sarap yun? Ang sarap yung sibotyon na yun eh. My blood pressure is 200 pero masarap. Oh, may kamot naman dyan eh. Pag kinain mo, bukas pala eh. Wala na. What I mean is that let us not succumb to his temptations. No. He is so cunning so much
na akala natin totoo eh. Maganda tong topic na to about Satan, and I will be mayroon akong ginagawang series nito eh. I'm reading about a book about the devil's schemes, and I'd like to share this to you sometime. Kasi kailangan maintindihan natin yung ginagawa ng Satan eh. Makakala natin anghel from God ang nagdi-dictate sa atin, no? Maaring yung mga kasama ni Satan ang nagtetempt sa atin, no? Come close to God and He will come close to you. Mga kapatid, are we making effort to come to God, close to Him? Gaano tayo kalapit sa Kanya? If God's word ay nandito, kapag nandito ang salita ng Diyos, are we close to His words? Nagkakaroon ba tayo ng memorization of His words? Na kapag dumating ang temptation is that maalala natin ang verse na Satan, God rebukes you. No? Huwag tayo yung you know what? Huwag yung pagalitan yung demonyo. Huwag yung pagalitan, huwag yung pagsabihan. No? Sabihin nyo lang, God rebukes you. Jesus rebukes you. That's all you need to say. Kasi kapag pinagsasabihan yung demonyo, sabi ng demonyo, sino ka pag pinagsasabihan mo ko? Baka masasampa-sampalin ka pa sa. And that's the reason why sometimes we feel pain. We feel we are sick dahil hindi natin, though it doesn't need respect, no, kailangan din natin intindihin, He's also a creature of God, no? Bagaman yun ang job description niya sa atin, no? Hindi natin may kakalain, yun ang job description niya. Lukuhin tayo, patayin tayo. Pero we don't have the power. All we have is the power of God to say, Satan, God rebukes you. In the name of Jesus, He rebukes you. Yun lang. Maalala nyo, yun lang sinabi ni Michelangelo. No? Nung sila naglalaban dun sa taas. The Lord rebukes you. You know? Hindi niya ginamit dahil ako ang archangel, no, ng Panginoon, kaya kita. No. Hindi natin kaya, mga kapatid. The Word of God is enough for us to let the devil and his demons flee from you. Kaya ang gamitin natin, all we have to do is alam natin yung tamang salita. Come close to God and He will come close to you. Cleanse our hands, linisin natin ang buhay natin from all unrighteousness. No? Purify your heart, no? Purify your heart with God's word. Ang salita ng Diyos, siya ang maglilinis ng ating puso eh. There's no other way. Not your culture or tradition could let those things clear or purify your hearts. It is our submission to the Lord. Kaya kung naayos natin to sa Panginoon yun, why would He not hear your voice? Why would He not heal you? Why would not God bless you? No? Kaya sabi nga dito sa James 4, humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. James 4:10. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. If we come to understand, the presence of the Lord is always in our side. Nandyan lagi yan. No? Minsan kasi, excuse me Lord, excuse me Lord, excuse me Lord, ako muna. Tulong tayo din. Kaya minsan, God doesn't exalt us. No? Kasi gusto natin tayong gumagawa ng natin. Let God do the works for us and you will see God is exalted. And He will lift us up. Kaya iayos niya ang buhay natin. Those problems in finances, makikita natin na, mayroon na palang ginagawa ng Panginoon sa atin. You will just not know. No? Isang bagay pa mga kapatid. Do not speak against one another. No? Do not speak against one another. Brothers and sisters, ito ang ayaw ng Diyos ng Panginoon. When you speak against one another, parang sinasabi mo rin ito sa Panginoon Diyos. Kaya sabi ito, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Let us be careful of our words. Be careful of our words to our brothers and sisters. Kasi whatever you do to the least of my brother, you do it unto me. Bakit
hinahayaan ng Panginoon Diyos ang mga trials sa ating buhay? Bakit hindi niya pwede ba, Pastor, di ba pwedeng tanggalin yan? Yes. Kayang-kaya na, makapangyarihan ng Diyos, pwedeng, alis na kayo dyan. Pwedeng gawin yun, no? Pero hindi. Bakit hinayaan niya ang mga problema na dumaan sa ating buhay? There are reasons why, and isa ito is that tinetest niya ang ating panampalataya, kung totoo o hindi. God wants to know you if you are real or false sa Kanya. Diba? Gusto mo bang maging totoo sa Kanya? Then you will go through this test. At kailangan mapagtagumpayan mo. Pero paano kung hindi ko napagtagumpayan? Well, repeater, pwede ka mag-repeat eh. Lord, pwede ba? Second chance. And God is a God of second chances. No? Hindi lang second. Paulit-ulit siguro darating yan sa buhay mo eh. Kasi kailangan mapagtagumpayan mo yan eh. Kung totoo kang anak ng Diyos. No? You always become a repeater. No problem with that, with God. Kasi gusto niya matuto kayo. He wants to see your faith. No? Pangalawa, He wants to develop you into a very beautiful clay ornament. From a clay to an ornament. From dust to an ornament. Nag-iilaw. Kasi nasabi na, napakaganda to. No? You are light of the world. No? Yan ang gustong mangyari sa buhay natin. When adversities, when problems comes in our life, He wants to cultivate courage in you. Gusto kanya maging courageous, matapang, no? Malakas. No? Kaya ko lahat ng bagyo. Mga hagibis nun, kaya ko lahat ng bagyo. I mean, it's not being proud of it. Pero pag dumadaan yan, we trust God that we could go through it. No? Hindi yung, eto na, takbo na. No, it's not that. We have to face that para mapagtagumpayan natin. No? Pag tagumpayan natin yan, because God sees us, dalisay tayo. He teaches us to trust God in all emergencies of life. Ito ba? Trusting is very important sa Panginoon Diyos. He wants to develop that trust. No? So if you trust God, does God trust you? No? That you could go through this. Baka kung kani-kanino naman tayo nagkakaroon ng sideline. Hindi pwede. No? Like other churches, I believe in the Lord Jesus Christ. Pero kanino sila nakaluhod? Kanino sila tumatawag lang kapag may problema? Sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Meron silang mga Diyos-Diyosan. Kaya mahirap yun, kapatid. God wants to teach us trustness. And lastly, God wants to enable us to be helpful when others are in trials. Kasi kapag napagtagumpayan itong mga trial na ito, gagamitin ka ng Panginoon Diyos para sa ibang tao. Kasi napagtagumpayan mo, you become now a testimony of God's grace, of God's blessing sa ibang tao. Don't keep it to yourself. No? Maging ikaw na ngayon ang kamay, ilaw sa mga taong naliligaw. No? Closely, I will close to this. Sabi nga dito, ito yung mga sigaw ng mga martyrs. Sabi nga dito, where there is no cross, no, there is no crown. If spices are not refined to become oil, the fragrance of the perfume cannot flow forth. No? Pag yung mga spices na yan ay hindi po na refined na maging mantika o oil, hindi mo maaamoy yung napakagandang smell ng fragrance ng isang perfume. Kailangan dadaan sila sa proseso. Sabi pa dito, if grapes are not crushed on the vat, they will not become wine. I believe you have enjoyed once in a while uminom ng wine, no, or natikman nyo ng wine. Hindi po lumabas na gano'n yun. Nagdumaan sila sa proseso. And same thing with your life and my life and to all believers, no, dadaan sa proseso para tayo ay maging ilaw, no, maging salt of the world. At ito, ang mga problema na yan are just passing through. And that's the reason why we should not ask God, why Lord, di mo tinanggal ang mga problema na to? God, in His own time, will take all this problem out.
But God wants us to persevere. God wants us to trust Him na darating ang panahon. Salamat po mga kapatid, and hope and pray na nawa ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan kapag dumadaan man mga problema ito sa ating buhay. Trust in the Lord. Amen? Amen. All right. Thank you, Pastor. Very nice. Yeah. Thank you din. Thank you. Talagang... Hindi mo na sinamahan ng closing prayer, Pastor, para kompleto. hindi pa naman siya tapos. Hindi mo sinamahan ng closing prayer para kompleto na. Ay, pwede naman, i-closing prayer natin. Hindi, bago ka mag-closing prayer, may tanong dito. Ang sabi rito ni Karing Pascua, yung mami ko, is God unfair to allow trials? Is God unfair? Is God unfair to allow trials? No, He's never unfair. Yes. He gives due trials to each and every one. Trials that where we could overcome them. Yes. No, God is never unfair. No. Yeah. Baka kasi tumitingin tayo sa ibang tao. Bakit itong datatan niya, bakit ako iba? God has a special ways and means para sa iba't ibang tao. No. Kasi yung tao, ito lang ang binigyan ng Panginoon trial sa kanya dahil alam niyang ito lang ang kaya niya. Tayo, minsan kasi in our, kaya natin pero God deals us in how we are in our own situation. That's why God is never unfair. No, if God is unfair, no, then He is not God at all. Yes, amen. Tsaka ginagamit niya ang trial to test our faith also. Yes. So, yes, yun ang sabi ko sa iyo kanina. God allow these trials, itong mga problema, itong mga sakit na to, no, itong pandemya to see our personal attitude to God. Yeah, sabi ikaw naman, ba'y totoo sa akin? Yeah. Yeah. Okay, sabi naman ni Lala Carmina, thank you, Pastor James. Let us always remember that the enemy came to kill, steal, and destroy. It's only the Lord who can save us from the works of the enemy. Hey, amen. Amen. Yeah. Yun ang trabaho naman niya. But if we allow Him to do that in our lives, then we are not trusting God. No? Let God work in our lives. Para yung mga demonyo na yan, will flee from us. No? Kasi nakikita nila na we are doing what God's word is in our life. Amen. No? Kasi naghahanap talaga ng butas yan eh. No? Makakita na sila ng butas yan, kita mo, nangupit ka pala eh. Palalakihin niya yan. Magiging chismis ka na ngayon ng bayan. Pero God is so good, no? Na kung marunong tayo dahil sa salita niya, wala yan. No? The devil will shun away. No? All right. Okay, Pastor. Okay, thank you, Pastor James. Salamat po, Pastor. Very nice. Okay na mag-pray. Okay, Pastor. Kami nang bahala rito, Pastor. Thank you. Okay po, salamat. See you tomorrow. Okay, Pastor. See you. Tomorrow. Sabi ko kay Jeremiah, sorry Jeremiah. Surprise. Okay. Surprise yan kay Jeremiah. Alright, thank you, Okay, Pastor thank James. you, Pastor. Thank you. Good Okay, evening. good night, good day. Ingat sa pag-uwi po. God bless. Alright, God Okay. bless. Okay, ingat dito. Bye-bye. Alright. Ayan po, Pastor James Valdez. At ganda niyang topic niya from the book of James. James 1. James 1, 1 to 1:12. 1:12. Yeah. Actually, hindi 1:12 yan. Yeah, 1:12 sabi niya, pa. bless the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. Yeah. Yung perseverance yan yung pag napanalunan natin yan napanagumpayan natin magiging mature tayo. At saka magkakaroon tayo ng crown, di ba? Yeah, magkakaroon. Yeah. Yes. Kasi yung mga Kristiyano po na, hindi lang Kristiyano, at sino mang nananampalataya sa Panginoon na nakalagpas sa pagsubok. Yeah. Meron po tayong crowns sa ating patutunguhan sa kanyang kaharian. Kumbaga sa mga estudyante, meron tayong medal. May medal of honor tayo niyan. Yeah, pero ang dire-diretso naman ng mga trials sabi nga, di ba? Never stop. Hindi po tumitigil ang trial.
being a Christian is not a bed of roses, sabi nga, di ba? Habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ito, ang pagsubok po ay palaki ng palaki hanggang sa magiging manhid na tayo at ibibigay na lang natin sa Panginoon lahat yan. Yes. Okay, hello kay Natalie Ruiz, my sister. Okay, yung sister ko is masama ang pakiramdam. They're just waiting for the swab test. Praying na hopefully she is okay, and her husband as well. Ayan. Huwag mawawala ng pag-asa, Natalie, sa mga trabaho. Meron at meron darating dyan. Sabi nga ni Pastor James Yes. Mga test ito, kaya tinetest yung ating pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, kung naniniwala ka sa Diyos at meron kang isinusuko mo lahat, yung mga pagsubok na yun sa Kanya. Pagka wala kang ganyan na paniniwala, then it will never happen. Tsaka yung sabi niya, yesterday was not a lucky day. There's never a lucky day. Everything is a blessed day. So, kung hindi siguro ibibigay sa yung work, then find another, It's a matter of magkaroon ka uli ng ibang, mag-switch ka. Ibig sabihin yan hindi para sa kanya at hindi makakabuti sa iyo. Put it that way. Huwag mong iisipin na hindi lucky day yun. Hindi para sa'yo dahil hindi maganda magiging bunga nito para sa'yo. Yes, mag-switch ka ng you could put up a small business, like magtinda ka ng mga mag-barbecue ka dyan, so you have an income every day, so and so. Ganun lang yun. Kaya minsan kasi yung pag-iisip natin sa mga pagsubok katulad ng sabi ni Pastor James kanya, bakit binigyan mo ako ng sakit? Bakit namatay ang ganito? Bakit? Yan po minsan inaalaw ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon. Yes. At sinusubukan tayo kung hanggang saan tayo mananalig sa Kanya. Kung magtitiwala tayo, maniniwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Alright. Okay, overtime na. So, tayo magpapaalam na. Maraming salamat. Again, yung gusto po sumali sa song interpretation ni Doc SP, available po yung kanyang -1 at yung vocal po, parang pag-aralan ninyo doon po sa kanyang YouTube channel, Body Love. At ang iRadio rin po ay meron ding singing contest yung mga interesado, first batch, second batch, at any batch. As long po ay kayo ay subscriber po ng YouTube channel sa ng iRadio po, no? At saka friend din ng iRadio as well. Sa follower ng iRadio. Na sa Facebook. Nakikita namin ang inyong pangalan pag nag-tune in kayo. Kasi na-check natin yung pangalan. Ako na-check ko yung mga pangalan ng mga subscriber sa YouTube at saka dito po sa Facebook. At saka nakikita ko rin kung sino man nag-tune in. Pero pag yung naki-tune in ka lang, kailan mag-friend request ka sa amin. Ayun na, kasi dati ang ating requirement natin is it should be mga 3 times or 5 times kayong viewer ng iRadio. Pero ngayon, binago na natin dahil minsan kailangan ng mga pangangailangan ninyo. So we understand that. So ang ginawa na lang po natin, sige mag-subscribe ka na lang sa YouTube channel sa iRadio. Yun na lang, as simple as that. So, wala na kayong gagawin. And pasok na kayo sa mga games at mga contest natin, raffle draws, dito po sa ating programa. At paki-share na lang po para tulong-tulong tayo. Okay? Okay, salamat. At it's almost 9:30. Baka ma-over na tayo. Over na talaga tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Hope na bless po kayo, nakakapagpalakas ng loob ng inyong spirito ang na-share ni Pastor James ngayong gabi. Trials, yan po ay sinusubukan lang ang ating pananampalataya kung tuloy-tuloy tayong kakapit sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, short time po ang time natin sa mundong ito. Lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kahit ano. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.